Alexa POV. Masarap magluto si Kristal. Yun ang napatunayan ko sa araw-araw ko natitikman ang niluluto niya. Hindi pa huhuli sa lasa sa mga mamahaling restaurant na kinakainan namin dati ni Luther. Nagtataka nga ako kung bakit hindi na lang siya nag-culinary Tapos magtayo siya ng sarili niyang restaurant. Kristal, saan ka nga pala natutong magluto? Kasalukuyan kong nilalantakan ng dessert nang hindi ko na talaga mapigilan pa. Ang sarili ko na tanungin siya. Curious na kasi talaga ako Ha? Sa mami ko. Yeah, sa mami ko. Bata pa lang ako tinuruan niya na akong magluto. Nakangiti niyang sagot sabay iwas ng tingin sa akin. Sa ilang buwan na magkakasama kami sa isang bubong, kilalang kilala ko na rin ang ugali nila. Alam na alam ko din kung kailan sila komportable or hindi. Sa nakikita ko ngayon kay Krista, mukhang hindi siya komportable sa tanong kong yun. Pagkatapos naming kumain, nagpa siya akong muling lumabas ng bahay habang hinihintay ko nang matapos ang nakasalang kong labahin sa washing machine. Automatic ang gamit ng washing machine namin kaya naman hindi mahirap maglaba. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kailangan pang magpa-laundry sila Crystal at Emerald Alexa, saan ka pupunta? Kasalukuyan ako naglalakad patungo sa gate na marinig ko muling magsalita si Emerald. Hindi ko man lang namalayan na nakasunod pala siya sa akin. Ha? Diyan lang sa labas. Parang ang sarap ng sikat ng araw. Parang gusto kong maglakad-lakad para pagpawisan. Nakangiti kong sagot. Ganun ba? Sige, samahan na kita. Nakangiti niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ng magtaka. Ang alam ko kasi nagja-jogging na siya kanina Hindi pa ba siya pagod? Gayon pa man hinayaan ko na lang. May balak yata si Emerald na magpa-sexy palalo. Sakto naman na pagkalabas naming dalawa ni Emerald, may lumabas sa tatlong lalaki mula sa loob ng bahay. Diretso sila sa kotse na nakaparada sa labas lang din ng gate. Napatitig tuloy ako sa paghakbang at buong pagtataka na napatitig sa gawin na nasabing bahay. Lalo nang mapansin ko din ang dahan-dahang na pagbukas ng malaking gate kung saan magkasunod din na lumabas ang dalawa pang itim na sasakyan. Emerald, nakita mo na ba yung nakatira dyan? Pabulong kong tanong kay Emerald habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa mga sasakyan. Mukhang paalis na naman sila. Ha? Hindi pa din. Hindi naman kasi lumalabas ang may-ari. Mga bodyguards niya lang ang nakikita ko. Sagot din naman kaagad ni Emerald sa akin. Ganun ba? Sigurong yaman ang may-ari ng bahay na yan. Afford niya mag-hire ng maraming bodyguards Mahinang sambit ko. Hindi nga ako maaaring magkamali. Mga bodyguards nga ang nakikita kong mga naka-uniform na mga kalalakihan na nakikita ko. Siguro, sagot naman din ni Emerald sa akin. Ang akala ko iaalis ng mga itim na sasakyan pero nagtaka pa nga ako nang magkahilera lang naman silang tumigil sa harap ng bahay. Sa gilid din mismo ng bahay nila. Wala namang bumababa. Kaya naman nagpasya na akong ihakbang ang aking mga paa paalis. Nakakahiya naman kung sino man ang nakasakay sa sakyan na yon. Kung makita nilang nakamasid kaming dalawa ni Emerald, baka kung ano pang isipin nila sa amin. Wala naman akong balak na mag-jogging. Lakad lang talagang pakay ko kaya lumabas ako ng bahay. Gusto ko rin kasing magpaaraw at pagpawisan kahit na kaunti lang. Habang naglalakad kami ni Emerald, napansin ko ang tatlong itim na sasakyan na paalis na. Patungo sa gawin namin ng way nila, kaya muli akong tumigil sa paghakbang. Pasimple akong tumitig sa tatlong sasakyan. Masyado namang ma-private ang taong nakatira sa katapat na bahay namin. Ayaw magpakita at siguro, alam na din naman na kami ang nakatira sa kabila pero wala man lang yatang balak na batiin kami. Kahit simpleng hi or hello lang, well, siguro matapobre sila or baka naman hindi lang din talaga nila feel na nakipag-friends sa mga kagaya namin na mga renter. Nang tuluyan ng lumagpas ang tatlong itim na sasakyan ay ipinagpatuloy ko na rin ang paglalakad. Inabot din kami ng halos 30 minuto ni Emerald sa walking namin bago kami nagpasyang umuwi ng bahay. Hindi na namin itinuloy pa ang balak naming mag-malling. Bigla kasi akong tinamad. Parang gusto kong matulog na muna dahil may pasok pa ako sa coffee shop mamayang gabi. Kinalunisan, balik eskwelahan na naman. Sulit ang weekends ko kasi nakapagpahinga ako ng maayos. Wala naman kasi kaming ibang ginawang magkakaibigan kundi magkulong sa bahay at abala sa movie marathon.
Kagagaling ko lang ng banyo nang hindi ko mahigilap sina Emerald at Crystal. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Kaya no choice ako kung hindi ang magtanong sa isa pa naming classmates na malapit lang din sa akin. Melissa, napansin mo ba sina Emerald at Crystal? Hindi ako close sa iba na mga classmates namin maliban kina Crystal at Emerald. Kaya kita kong gulat sa mukha ni Melissa nang bigla ko siyang lapitan. Ang dalawa mong mga bodyguards na sila Emerald at Crystal ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Gulat naman ako na patitig sa kanya. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya or hindi lalo na't nakakahiya kung marinig nila Emerald at Crystal ang salitang binitawan nitong si Melissa. Imagine na pagkamalang mga bodyguards ko mga taong walang ibang ginawa kung hindi ang ilibre ako. Kidding aside, nakita ko sila kanina na bigla na lang umalis habang may kausap si Emerald. Teka lang, friends mo ba talaga sila? I mean, grabe sila kung magprotekta sa'yo eh. Palagi mo silang kasama tapos lahat ng mga gustong manligaw sa'yo. Hinaharang nila. Nakangiti nitong tanong sa akin. Hindi ko namang mapigilan ng matawa. Siguro na misinterpret na naman nilang mga kilos at closeness naming tatlo. Hindi lang naman kasi magkakasama sa bahay ang turingan naming tatlo nila Crystal at Emerald. Kundi parang magkakapatid na rin. Hindi naman siguro ganun, saka tungkol naman sa mga manliligaw, ayaw ko rin naman talaga. Wala pa sa isip kong tungkol sa bagay na yan dahil mas gusto ko magtapos na muna sa pag-aaral bago pumasok sa isang relasyon. Nakangiti kong sagot. Ganun ba? Sa bagay, baka ganun nga talaga siguro sila sa'yo. By the way, nagmeryenda ka na ba? Sabay na tayong pumunta ng kantin habang wala pang mga friends mo. Nakangiti niyang wika. Isang tipid na pagtango ang naging tugon ko at sumabay na sa kanya patungo sa kantin. Habang naglalakad kami, hindi ko mapigilan ang palingon sa isang sasakyang kararating lang. Napatigil din sa paghakbang si Melissa at napatingin din doon. Kilala mo ba si Julina? Narinig kong sambit niya. Parang familiar sa akin ang pangalan niya pero hindi ko maalala kung saan ko narinig. Hindi, puno ng pagtataka kong sagot. Hindi mo siya kilala? Sa bagay, transfer ka nga pala. Kaya hindi mo siya kilala. Saka accountancy ang course niya samantalang sa atin naman ay business management. Because niya, hindi ako nakaimik. Ano naman ngayon kung hindi ko kilala si Julina? Sino ba siya? Saka anak siya ng direktor dito sa school natin. Muling bigkas ni Melissa. Ha? Talaga? Sagot ko. Yes. At saka usap-usapan din dito sa school na boyfriend niya daw ang nag-donate para sa pagpapatayo ng library. Muli niyang sambit. Wala sa sariling napatitig ako sa sakyan na noon ay kabubukas lang ng pintuan at kitang-kita kong halos magkasabay na lumabas. Sila Julina at ang lalaking kasama nito at hindi ko mapigilan. Ang magulat ng mamukhaan ko ang lalaking yun. Walang iba ko hindi si Luther. Yes, hindi nga ako maaring magkamali. Si Luther nga. Si Julina bang dahilan kaya siya nandito sa lugar na ito? Kung ganon, siya rin bang nag-donate sa katatapos lang na library? God, bakit sobrang liit rin ng mundo sa pagitan namin? Wala pang isang taon nung umalis ako ng Manila pero heto na naman. Nandito na naman siya sa paligid. Ang gwapo niya no? Nakakaingit talagang Julina na yan. Balita ko isang business tycoon si Mr. Luther Blanco. Naka-base daw sa Manilang taong yan pero talagang dumayo dito sa Visayas para lang kay Julina. Nakakakilig. Ang haba ng hair ni Julina, hindi ba? Narinig kong sambit ni Melissa. Ramdam ko sa boses ang kilig kaya pilit akong napangiti. Oo nga eh, sambit ko naman. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero parang gusto kong umiyak. May nararamdaman din akong kirot sa puso ko na makita siyang may kasamang ibang babae. Siguro nga, baka nakalimutan na ako ni Luther. May bago na naman pala siyang babaeng kinahuhumalingan. Siguro baka hiwalay na sila ni Lindsay. May bago na kasi siya eh. Si Julina. Tama nga sigurong narinig ko tungkol kay Luther na hindi talaga siguro siya kayang makontento sa isang babae. Sa naisip kong yon, mabigat kong hinakbang ang aking mga paa. Tama lang pala talagang naging desisyon ko na lumayo sa kanya. Tama lang talaga na hindi na ako nakinig sa dikta ng puso ko. Malapit na, kaunting-kunti na lang talaga at makaka-move on na ako. Ang kailangan ko ngayon ay magpursige para makatapos. Nang sa ganun, magawa ko ng gusto ko. Saka parang gusto ko na lang na mag-abroad or pumunta sa mga bansa kung saan hindi na muling mag-cruise pa ang landas namin. Oh my gosh! Tama ba tong nakikita ko? Nakatitig sa gawin natin si Mr. Blanco, Alexa. Narinig kong sambit ni Melissa.
Wala sa sariling napatingin ako sa gawin ni Luther at nang makumpirma kong nakatitig siya sa gawin namin, walang sabi-sabing mabilis ko nang inihakbang ang mga paa ko paalis. Hindi pwedeng makita niya ako sa lugar na ito. Baka kasi kung ano na naman ang gagawin niya sa akin eh. Kahit na malaking bahagi ng puso ko ang pag-aari niya, wala rin naman akong balak na muling mahulog sa kanya. Ayaw ko na. Ayaw ko nang muling maulit pang mga masasakit na karanasan ko sa mga kamay niya noon. Nagawa ko na siyang itaboy sa buhay ko at gusto ko nang lubos-lubosin yon. Nakita niya ba ako? Feeling ko hindi naman siguro. Normal lang naman ang ilibot niyang tingin sa paligid at hindi porket tumitig siya sa gawin namin ni Melissa kanina. Nakita niya na ako. Yun ang naglalaro sa isipan ko habang mabilis ang hakbang na naglakad ako paalis. Naramdaman ko naman ang pagsunod sa akin ni Melissa habang tinatawag ang pangalan ko. Alexa, sandali! Tuloy-tuloy lang ang mabilis kong paghakbang palayo. Ayaw ko nang bigyan ng chance na mamukaan pa ako ni Luther. Ayaw ko malaman niya din na nandito lang din ako sa eskwelahang ito. Nang makarating kami ng kantin, tulala akong naupo sa pinakasulok na bahagi. Hindi ko mapigilan na mapahawak sa aking dibdib nang maramdaman kong malakas na tibok nito. Alexa, grabe! Ang bilis mo namang maglakad! Narinig kong sambit ni Melissa. Naupo siya sa katapat na upuan habang kapansin-pansin sa mukha niyang matinding pagtataka habang nakatitig sa akin. Nauuhaw na kasi ako. Nakangiti kong sagot sa kanya sabay tayo. Gusto ko mailigaw ang pag-uusap namin hanggat maaari ayaw ko ng pag-usapan pang tungkol kay Luther. Carrot cake and orange juice na lang. Here is my bayad. Nakangiti nitong sagot sa akin. Libre ko na. Sagot ko rin naman at kagad na rin ako naglakad patungo sa counter para umorder. Pareho ng order ni Melissa ang in-order ko din para sa sarili ko. Pagkatapos ko makuha ang mga orders ko, muli na naman akong bumalik sa table kung saan napansin kong may iba nang kausap si Melissa. Si George. Kapareho din namin ng kurso. Sa mukha't pangalan ko lang siya nakilala pero hindi ko siya nakakausap. Sila Emerald at Crystal lang kasi ang palagi kong kasakasama at kausap eh. Etong si Melissa naman ngayon lang din. Hi, nandito na pala si Alexa. Nakangiting wika ni Melissa. Pagdating ko sa table namin, nilapag kong bitbit kong pagkain sa mesa at naupo ko din sa bakanting upuan. Naku, pasensya ka na George. Hindi kita napansin. Dapat pala umorder na pala ako ng isa pa. Hinging pa umanhin ko dito. Sa nasabi ko na, hindi kami close pero magkakilala kami, lalo na't magka-classmates kami sa lahat ng subject. It's okay Alexa. Kakatapos ko lang din namang magmerienda. Nakangiting sagot ni George. Lumabas tuloy ang biloy na magkabilaan niyang pisngi pati na rin ang pantay-pantay nitong ngipin. Varsity player si George at dinig ko na maraming mga babaeng nagkakagusto dito. Ano nga ulit ang sabi mo kanina George? May activities na gaganapin mamaya sa stadium? Para saan? Narinig kong tanong ni Melissa dito. Ito marahil ang pinag-uusapan nila bago ako dumating. Yeah, nandito daw kasi sa school natin ang nag-donate sa pagpapagawa ng library building. At dahil bubuksan na raw ang nasabing library, may counting program daw mamaya para sa formal na turnover. Hindi lang pala library ang idinonate ni Mr. Blanco. Kasama na rin palang mga computers and books. Nakangiting wika ni George. Gulat naman ako sa narinig. Si Luther ang tinutukoy ni George. Kung ganun totoo nga pala talagang nabanggit sa akin itong si Melissa. Si Luther ang sponsor sa pagpapatayo ng library, kaya siguro siya nandito sa eskwelahang ito. Sa isiping yon parang biglang sumakit ang ulo ko. Wish ko lang din na sana, hindi na magtagal pa si Luther sa school na to at sana, hindi magkrus ang landas namin. Kung ganon, kailangan nating pumunta mamaya sa stadium. Kailangan din nating manood, nakangiting sagot ni Melissa. Oo daw required daw talagang pumuntang mga estudyante. Bilang pagpapakita ng pasasalamat kay Mr. Blanco, sagot naman ni George. Hindi ko tuloy mapigilan ng mag-alala. Kung akong papipiliin, ayaw kong pumunta, ayaw ko ring manood. Baka kasi makita ko ni Luther Alexa, nasan nga pala sila Crystal at Emerald? Kung wala sila, tayong tatlo na lang nila George ang sabay-sabay na pumunta ng stadium. Narinig kong sambit ni Melissa. Pilit naman akong ngumiti. Hindi ko alam kung saan nagpuntang dalawang yon, pero sige. Kung wala sila, sasabay na ako sa inyo ni George. Nakangiti kong sagot. Yan siya nga pala Alexa. Kaya nga din pala ako lumapit dahil may gusto sana akong sabihin sa'yo. Naghahanap kasi ng news ang team namin. Nirekomenda kita sa team namin at nakausap ko na rin si coach. Pumayag siya.
Sana okay lang sa'yo. Nakangiting wika ni George. Hindi ko naman maiwasan ng magulat. Ha? Ako? Muse? Naku, hindi ba nakakahiya, George? Nahihiya kong bigkas. Sa dati kong eskwelahan, inalok din ako na maging muse pero hindi ako pumayag. Kulang kasi talaga ako sa self-confidence eh. Saka masyado rin akong busy. Kaya din ako bumalik sa pag-aaral dahil gusto kong makatapos. Ayaw ko sanang sumali sa mga ganitong bagay. Hindi naman nakakahiya ang magiging muse, Alexa. Dapat nga maging proud ka pa eh. Maganda ka at bagay nga sa'yong maging muse. Nakangiting sabat naman ni Melissa. Hindi ko tuloy malaman kung anong isasagot ko, lalo nang mapansin ko sa mukha ni George na seryoso talaga siya sa alok niyang yun sa akin. Sana hindi mo kami bibiguin, Alexa. Malapit ng laban namin at kailangan talaga namin ng muse eh. Sana ayos lang sa'yo. Muling bigkas nito. Ngayon pa lang parang gusto ko ng pagsisihan kung bakit sumama pa ako kay Melissa dito sa kantin. Nagkaroon tuloy ng pagkakataon si George na lapitan ako at kausapin tungkol dito. Hi, nasa na ba kasi sila Crystal at Emerald? Bakit bigla na lang silang umalis na hindi man lang nagpapaalam sa akin? Hindi ko na talaga nakita pa sina Emerald at Crystal habang kasunod naming subject kaya naman no choice ako kung hindi ang sumabay na kina Melissa at George. Patungo sa stadium kung saan nasasaksihan namin ang maiksing program para sa pag-turnover at pagbukas ng bagong library na si Luther daw ang nag-donate. Kanina pa ako kinakabahan, nagdarasal na sana hindi ako mapansin ni Luther. Pinangahawakan ko ngayon na sa dami ng mga estudyanteng manunood, hindi niya naman siguro ko mapapansin. Ang alok naman ni George tungkol sa pagiging muse ko sa team nila ay sinabi kong pag-iisipan ko muna. Tingnan ko munang magiging reaksyon nila Emerald at Crystal. Tatablahin ko na sanang offer ni George na maging muse kaya lang nung sinabi niya sa akin kapag pumayag daw ako, pwede daw maging free ang tuition ko sa susunod na school year. Nagbago na ang isip ko. Parang gusto ko nang pumayag. Graduating na ako next year at kapag makalibre ako ng tuition, pwede na akong huminto sa pagpa-part-time. Malaking pera din ang masasave ko. Pagdating namin sa stadium, medyo marami na ring mga estudyante ang nakaabang. Pinili nila Melissa at George ang pang-5 row mula sa stage para daw makita namin na malapitan si Luther Montero Blanco. Kung akong papipiliin, parang mas gusto ko sa pinakalikod na lang. Para safe na safe ako at hindi niya ako makita. Kaya lang nakakahiya naman kung tumanggi ako. Baka ano pang isipin nila Melissa at George sa akin. Ngayon ko nga lang sila nakasama tapos mag-iinarte pa ako, hindi ba? Nakakahiya yun. Siguro kapag tumingin sa gawi ko si Luther, yuyuko na lang ako, saka sa dami din ng mga estudyante. Baka ni isang sulyap, never niya akong gagawin sa akin eh. Alexa, nandito ka lang pala. Alam mo bang kanina ka pa namin hinahanap? Hinihintay na lang naming mag-umpisang program nang marinig kong boses ni Emerald. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko at hindi ko mapigilan ang pag-uwit ng masayang ngiti sa labi ko nang makita naglalakad na palapit ang dalawa sa akin. Saan kaya sila galing? Bakit ngayon lang sila? Emerald, Crystal, dito na kayo maupo, nakangiti kong sagot. Sakto may bakante pa sa hilera namin kaya pwede pa nilang ukupahin. Saan ka nagpupunta? Alam mo bang kanina ka pa namin hinahanap? Tanong kagad ni Crystal. Sabay abot niya sa akin ng isang fresh juice. Kaagad ko namang tinanggap yon pagkatapos kong magpasalamat. Sanay na ako dito kay Crystal. Ganito naman siya palagi. Kapag lumalabas siya, palagi talaga siyang may pasalubong sa akin na kung ano-anong mga pagkain. Sa kantina ko galing kanina, siya nga pala sina George at Melissa. Silang kasama ko habang wala kayo. Nakangiti kong bigkas. Gentleman si George at kaagad tong nakipagkamay sa dalawa. Samantalang si Melissa naman kumuway lang habang nagpakawala ng sweet ng ngiti sa labi. Ilang saglit lang, dumating na rin ang mga professors at iba pang mga officials ng school. Mag-uumpisa ng program. Tahimik lang ako nanunood. Nagbigay ng speech ang school director hanggang sa tinawag na nila si Luther. Nakita kong umakyat naman kaagad to ng stage. Dinig ko pa nga ang bulungan ng kapwa ko estudyante na makita nila si Luther. Karamihan sa mga babae nagpapakita ng matinding paghanga dito. Sa bagay, sino ba namang babae ang hindi maiwasang mahumaling sa kanya? Matika siyang nakatayo sa stage, lalo siyang naging gwapo sa paningin ko. Shit, ang gwapo niya talaga, Alexa. Crush ko na siya. Narinig ko pang bulong ni Melissa sa akin. Hindi ako nakaimik.
Tahimik lang ako nakatitig kay Luther na nasa stage at kausap ang school director namin. Ilang saglit lang tuluyan ang ibinigay ng school director ang microphone dito. Magbibigay ng speech si Luther pero wala doon ang atensyon ko. Nagmistula kong bingi habang ang mga mata ko'y hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Oh my God! Sa akin ba siya nakatingin? Narinig kong sambit ni Melissa. Kung hindi niya pa ako kinalabit baka hindi pa ako bumalik sa wisyo. At tulala pa rin ako nakikipagtitigan kay Luther. Teka, ako nakikipagtitigan kay Luther? Shit, ako bang tinitingnan niya ngayon? Sa naisip kong yun, dali-dali ako napayuko. Bigla ding lumakas ang pagkabog ng dibdib ko. Bakit ko ba nakalimutan? Hindi niya pala ako pwedeng makita. Sa naisip kong yun. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko kina Crystal at Emerald. Masakit ang tiyan ko. Mauna na ako sa inyo. Mahina akong bulong. Hindi na ako nagpaawat pa. Walang lingon likod na naglakad ako paalis. Diretso ako sa labas ng stadium. Naririnig ko pa rin ang boses ni Luther na patuloy sa pagbibigay ng speech. Pero hindi ko na pinakinggan pa. Wala akong ibang gustong gawin sa ngayon kung hindi ang makalayo sa kanya. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng muling mahulog sa kanya. Tapos na ang kabanata ng buhay ko sa piling niya at kailangan ko mag-focus sa ibang bagay, lalo na sa pag-aaral ko.